Siya yung babaeng madalas kong nakikita. Masama ang tingin niya sa amin ni Devon habang tumutulo ang mga luha niya. Sabi ng tigilan mo na ako, Malawi! Hindi kita mahal! At kahit kailan hindi ako magpapakasal sa'yo! Nagulat ako sa sinabi nito ni Devon. May mga lengguwahe pa silang sinasabi na hindi ko maintindihan. Pero sigurado ako, hindi yun salita ng taga-Pilipinas. Galit na sumagot ang babae, pero hindi ko siya maintindihan. Maya-maya pa, ay lumapit siya kay Devon at saka hinila to. Pero mahigpit ang pagkakayakap ni Devon sa akin. Hindi ko na alam kung ano na ang nangyayari ng mga oras na to. Ano ba nangyayari, Devon? Sinong babaeng yan? Muling nagsalita yung babae, pero sa pagkakataon na to, sa lengguwaheng maiintindihan ko na. Ang sabi niya sa akin, ang lalaking kasama ko raw ay isang muhanay. At siya naman daw ay talamanhig. Isang uri daw sila ng mga engkanto. Malapit na raw silang ikasal ni Devon. Pero ang totoong pangalan daw ni Devon ay Luan. Isang prinsipe na tagapagmana ng kaharian ng mga engkanto. Maraming umaasa raw sa kanila at nanganganib na baka tuluyang lumubog ang kanilang kaharian kung patuloy daw na mananatili si Devon sa lupa. Dito ko rin nalaman na siya pala ang nagbigay ng sakit sa akin minsan. Pero hindi naman daw siya ganun kasama para bigyan niya ako ng malubhang sakit. Mahigpit na ipinagbabawal daw sa kanilang batas ang pakikipagrelasyon sa mga tagalupa. Sa oras na mapatunayan daw to ay kamatayan ng hatol. Kaya bago pa raw mahuli ang lahat, kailangan nang bumalik ni Devon sa kanilang mundo para gampanan ng kanyang tungkulin bilang isang prinsipe na malapit ng maging hari. Totoo ba to, Devon? Anong kabaliwan to? Totoo, Elsa. Isa akong prinsipe at malapit na akong maging hari. Maraming umaasa sa akin pero gusto ko lang mamuhay ng simple na kagaya sa inyong mga tao. At hindi ko mahal ang babaeng yan. Ikaw ang mahal ko, Elsa. Ipinagkasundo lang kami upang pamunuan ang kaharian sa mundo namin. Halos mabingi ako sa mga narinig ko mula kay Devon. Hindi ako makapaniwala na totoo pala talaga ang madalas niyang sinasabi sa akin na isa siyang prinsipe. At siya rin daw ang may gawa kung bakit hindi nasira ang palayan at bahay namin nang tumama ang bagyo. Pwersahan akong umalis sa bisig niya at saka umatras palayo sa kanya. Dito na rin bumuhos ang mga luha ko. Hindi ko na alam ang pinagagawa ko nito na tila nababaliw na ako. Hindi ko lubos maisip na umibig ako sa isang nilalang na hindi ko kauri. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit sa'yo pa? Patawarin mo ko, Elsa. Hindi, Devon. Kasalanan ko to. Teka, wag mo akong hawakan, lumayo ka sa akin. Bumalik ka na sa mundo niyo. Maraming umaasa sa'yo, kaya sige na, sumama ka na sa kanya. Nagawa niyang mahawakan ng palad ko. Naluluwa siyang nakatingin sa akin habang umiilin. Nagmamakaawa siyang wag akong pumayag na sumama siya sa babae. Hanggang biglang may kulay berdeng bilog ang lumabas mula sa balete. Hinila siya rito ng babae papasok. Mahigpit pa rin naman ang hawak niya sa kamay ko. At mukhang wala siyang balak na bitiwan ako. Wag, Elsa. Wag. Nagmamakaawa ko sa'yo. Gustuhin ko mang hindi pumayag. Wala rin ako magagawa, Devon. Sumama ka na sa kanya. Sige na, wag mo na akong pahirapan pa. Malakas siyang hinila ng magandang babae. Agad natanggal ang pagkakahawak naming dalawa. Habang papalayo siya sa akin, ay nasasaktan ako ng sobra. Hindi ko akalain na mabilis din babawiin sa akin ang mala fairy tale na kaganapan ng gabing to. Sobrang sakit na pagmasdan ng taong mahal mo na unti-unting lumalayo sa'yo at hindi mo na kailanman muli ito makikita pa. Nakita ko pa kung paano tumutulo ang mga luha ni Devon bago sila tuluyang lamunin ng bilog. Matapos mawala ng bilog, bumalik sa tahimik ang paligid. Nawala yung mga kulog at kidlat. Mga hikbi ko na lang ang mga naririnig ko sa lugar. Maya-maya pa ay narinig ko na ang boses ni Mama. Nako, nandito ka lang pala, Elsa. Anong ginagawa mo rito? Halika na't bumalik ng ilaw. Napayakap ako na mahigpit kay Mama nito at dito na bumuhos ang sakit na nararamdaman ko. Pagkabalik ko, lahat sila ay nagtataka kung anong nangyari sa akin. Pero tikom ang bibig ko kung paano ako napadpad sa bakanting lote. Hanggang ngayon, na 9 years na ang nakakalipas, hindi pa rin ako makamove on. Saktong 26 years old na ako ngayon. Lumipat na rin kami ng tirahan, malayo sa dating lugar namin. Habang sinusulat ko tong karanasan kong to, nandito ako sa eksaktong lugar kung saan ko unang nakilala si Devon, sa isang bakanting lote. Para mas lalo kong maikwento sa inyo ang mga naramdaman ko nang una akong umibig sa engkanto. Simula na mangyari to, hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend ulit. Ewan ko ba, parang may hinihintay ako. Ganun talaga siguro kapag first love mo. Mahirap kalimutan. Suot-suot ko pa rin ang kwintas na ibinigay niya sa akin. Paminsan-minsan natatawa pa rin ako sa tuwing naiisip ko na umibig ako sa isang engkanto.